Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you honor. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Hallelujah. Your kingdom is here. Hallelujah. You are here, Lord, in this very moment. Salamat po sa inyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Dalahin ko po na kayo po ay mag-minister sa umaga pong ito sa puso ng bawat isa. Panginoon, hallelujah. Baguhin mo ang aming buhay, Panginoon. Tuloy mo kaming iwangis sa iyong anak na si Jesus. Marami pong salamat. Nawa ang salita na amin pong mapapakinggan, Panginoon, ay patuloy na magbago sa aming mga puso. Dinadakila ka namin minsan pa sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. There is only one who understands you completely. There is only one who authored your life. There is only one who paid the price of his own life to spend eternity with you. His name is Jesus. And He is the lover of your soul. Amen. So isa lang ang lubos na nakakaunawa sa iyo. Isa lang ang mayakda ng iyong buhay. Meron lamang isa na nagbayad ng halaga ng kanyang sariling buhay upang makasama ka ng walang hanggan. Amen. Isang nais sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At siya si Jesus na umiibig sa iyo. Amen. Okay. Okay. Ang salita daw po ng Diyos ay buhay. Amen. Ito po ay, ang kagaya po nito ay tabak na magkabilay talim. At kapag ito po ay ating tinatanggap sa ating puso, ay magkakaroon po ng changes sa ating mga buhay. Kaya ang aking may papayo sa inyo ay huwag kayong makipag-usap sa inyong katabi. Amen. Sayang po ang salita ng Diyos. Huwag po natin sayangin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Taas po ang kamay na hanggang ngayon ay hawak pa rin po ang kanyang cellphone. Amen. Hallelujah. Sino gustong umuwi ng tagumpay sa umaga pong ito? Amen. Bitawan niyo po yung cellphone niyo. I-off niyo po yan. Hayaan niyo sila tumawag. Naka-off yung cellphone niyo. Sabihin niyo, mamaya, pagkatapos ng lahat, tawagan niyo siya. Amen? So, ulitin ko po, dahil hindi kayo nakinig kanina. So, isa lang ang lubos na nakakaunawa sa iyo, kapatid. Sino po yon? Isa lang ang mayakda ng iyong buhay. Meron lamang isang nagbayad ng halaga ng kanyang buhay, sariling buhay, upang makasama ka ng walang hanggan. Amen? So, sa umaga pong ito, sinasabi ng Lord sa atin, na ang buhay po natin sa mundong ito ay saglit lang. Hallelujah. Doon po tayo, ang tunay nating buhay ay nandoon po sa piling ng ating Panginoong Hesus. Doon po ay wala ng, amen, wala ng luha, wala ng traffic, wala ng baha. Hallelujah. Amen. Amen. Ang sarap ng buhay sa piling ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kung tayo man po ay naghihirap sa buhay na ito, huwag po kayong mag-alala. Dahil pagdating natin sa buhay sa kabila, masarap po ang buhay doon kasama ng ating Diyos. Hallelujah. Doon po ay walang araw na nakakapasok. Kundi ang liwanag na nandoon meron ay ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. So, malapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya ma-excite na po tayo. Amen. So, bakit nga po ba siya darating? Upang tayo po ay kunin. So, nakikita na po ang mga palatandaan. Nakita po natin yung pagbaha sa atin, no? Grabe. Kahit saan lugar baha.
So, isa lamang ang tunay at totoo na ang lahat po ng ating nakikita sa mundong ito ay mawawala. Amen? Mawawala po lahat yan. So, may ang dami-dami na pong mga bulaang pastor ang naglilitawan. Okay? And even nga po sa ibang lugar, maging ang salita po ng ating Panginoong Hesus, ang Bible, ay kanila na rin pong binabago. Okay? So, again, mga kapatid, darating po ang ating Panginoong Hesus upang tayo po ay kanyang kunin. Hallelujah. So, huwag daw po tayo matakot. Kung ito man po ay ating nababalitaan, nakikita yung pong mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga banta ng giyera, huwag po tayong matakot. Kung ano man po ang mangyayari sa mundong ito, mga kapatid, isa po ang sigurado, tayo po ay maliligtas. Sabi po ng Panginoong Hesus, di kita iiwan at di kita pababayaan. Amen. Kasama natin si Lord. Hallelujah. So, sa kanyang pagdating po ay imimit niya po tayo doon sa alapaap. Okay? At yun daw pong mga namatay na sa Panginoong Hesus ay unang pupunta doon. Hallelujah. At pagkatapos tayo po ng mga nabubuhay pa, ay susunod na po sa kanila. Kaya, again, maging handa kayong lagi at panatiling maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kayo'y dumating, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. So mapalad ang aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanyang Panginoon. Tandaan ninyo, magbihis siya at paupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. So, mga kapatid, ang paalala po sa atin sa umaga po ito ay lagi daw po tayong maging handa. Amen? So, lagi tayong nananabik sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At kung dumarating man po ang mga pagsubok at mga testing sa ating mga buhay, huwag po natin kalilimutan na meron po tayong kasama lagi sa mundong ito. Ang ating Panginoong Hesus. At sa Kanya, tayo po ay mayroong katagumpayan. Hallelujah. Okay? Praise God. Pwede po bang palakpakan natin ang nag-iisang Diyos? Hallelujah. Si Jesus. Hallelujah. Ang ating tagapagligtas. Okay, back to our topic. In Matthew 5:6. Okay. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Sabi po sa Tagalog, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. So mapalad daw po ang taong nagangad o magmimithi na sila ay maging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sila po ay pagkakalooban ng kanilang mga minimithi. So makikita mo sa mga taong ito na sila ay maingat sa kanilang pagsasalita at maging sa kanilang mga gawa. Ayaw nilang nilalabag ang kalooban ng Diyos. Sila nga po'y gutom at uhaw sa katuwiran ng Diyos. Mapalad ang mga taong ito na lagi ang mithi nila ay maging matuwid sa harapan ng Diyos dahil ipagkakaloob po ito sa kanila. Kaya nga po sinasabi ng Matthew chapter 6:33, "But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So, kung iyo daw pong sasaliksikin ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos, ang lahat daw po ay dadagdag sa atin. Amen? So, napakalawak po ng talatang ito. Lahat. Pag sinabing lahat, ay lahat. Amen? So, kung ikaw ay mahina, pagkakalooban kayo ng kalakasan, hallelujah. Kung ikaw ay kulang ka sa faith, bibigyan ka niya ng faith. Even your financial or your talent, kulang ka sa talento, gusto mong umawit, bibigyan ka niya, pagkakalooban ka niya. Amen. So lahat ng ating kakulangan ay kayang punuan ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang susi? Ang hanapin, seek
His kingdom and His righteousness. So ito po ang susi. Everything will be provided for the person who is hungry and thirsty to fulfill the will of God. Dahil ang kanya pong grace is sufficient. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So ipagkakalooban lahat ng iyong pangangailangan para sa lahat ng taong nais makatupad sa kalooban ng Diyos. At ang Diyos nga po ay nakatingin sa ating mga puso kahit sa mga oras pong ito. Alam niya kung ano ang iyong iniisip. Amen. Alam niya kung ikaw ay pagod. Alam niya kung ikaw ay may dinadala. But rejoice. Dahil uuwi ka sa umagang ito ng tagumpay. Amen. Dala-dala ang kalakasan, dala-dala ang kagalakan nagmumula sa ating Panginoong Yesus. Amen. Dala-dala ang hope, ang pag-asa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So alam niya ang nilalaman ng ating puso, alam niya ang ating desire, at sa Panginoon po ay walang nalilihim. Hallelujah. Our topic today is all about righteousness, ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ito po ang ating series topic, the Beatitude, o ang pagiging mapalad. The question is how to become righteous before God. Paano nga po ba tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Okay? Righteousness before God. All you need to do is to do His commandment. So, meron kang dapat ginagawa, meron kang dapat gawin. Sundin ang kautusan ng buong puso. At hindi mo ito kailanman lalabagin. At sa Bible po, mga kapatid, ay meron pong dalawang uri. There are two kinds of righteousness. Hallelujah. One is righteousness by obeying the law. In Old Testament, doon nga po sa panahon ni Moses, kung saan at kailan pinagkaloob ang kautusan, at nabasa nga po natin doon na dahil sa kanila pong pagsuway ay 3,000 po yung namatay. Hallelujah. Ng mga Israelites. Kung saan ang two tablets ay ibinigay sa tao ng Diyos. So, again, righteousness by obeying the law, ikaw ang gagawa and do your best. Man's ability para makamit mo ang pagiging matuwid or tinatawag na self-righteousness. At ang pangalawa po ay righteousness under grace in the New Testament. So, hindi mo ito pinaghirapan. So, merong ibang naghihirap dito, ang Panginoong Hesus. At ito po ay regalo sa atin sa pamamagitan ng iyong pagtanggap at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Okay? Ikaw ay niregaluhan niya ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. So, go back to Old Testament. God requires righteousness to His people by obeying the law. According to Deuteronomy 6:25, and if we are carefully to obey all this law before the Lord our God, as He has commanded us, that will be our righteousness. So sa pamamagitan daw po ng masusing pagsunod sa batas, sabi po dito, ito daw po ang pagbabasihan ng ating katuwiran, ng ating righteousness. So ikaw ay tatawaging matuwid ayon sa pagsunod. Ayon sa pagsunod mo sa kautusan. Amen? Amen, Mac? Sino po ba ang may akda ng kautusan? So walang iba kundi si Yahweh. Ito ay ibinigay kay Moses doon po sa Mount Sinai. For 40 days nga po ay hindi nakita ng mga Israelites si Moses. At kaya sila po ay gumawa ng golden calf upang ito po ay maging Diyos nila. At dahil po doon, ang Diyos po na si Yahweh ay nagalit. Okay? Sa sino mang hindi magsisisi sa kanilang ginawa, ay mamamatay. At dahil po doon, ay 3,000 po ang namatay. Okay? So, again, ang kautusan po, ito po ay God's standard. The will of God.
Ito po ay ibinigay upang ito po ay maging batayan ng kanilang pamumuhay ng mga Israelites. So again, ikaw ay bibilang na matuwid sa harapan ng Diyos kung iyong susundin ang kanyang kautusan. Sabi po diyan, if we carefully to obey all this law, pag sinabi pong all ay lahat po ng kautusan ay dapat pong sundin. So hindi ka dapat sumablay o magkamali kahit isa man, otherwise ay ikaw po ay tatawaging makasalanan. So, pwede ba natin ikatuwiran na lamang naman yung ginagawa kong mabuti? O yung tama na ginagawa ko kaysa mali? Madalas naman ay gumagawa ako ng okay na po ba yun? Na lamang yung mabuti nating ginagawa. Nagkakaloob tayo, tumutulong tayo, o minsan lang tayo nagkakasala. So, ano po sa tingin nyo? Sagot kayo. So, 90/10. Pwede na po ba yun? 90 yung mabuti, 10% yung So, okay na, pwede na. So, pagharap natin sa Lord, oops, may 10. So, let's say, para mabilis, 99/1. So, malapit na, sobrang lapit na sa katotohanan, sa perfection. So, ano po ba ang sabi ng James chapter 2, verse 10? Okay, basahin po natin para maintindihan po natin. So, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Okay? So, maliwanag po na hindi pwede yung 99/1. Okay. Mag-i-scorean po tayo ngayong umaga. Amen. Sino po dito nakagawa ng 99 mula pagkabata? Wala. So, wala pong matuwid sa ating kahit isa. Aminado po tayo doon. O baka 95/5, baka pwede na rin. So wala talaga talagang mahirap. Dahil ito nga po ay God's standard. Di natin kayang sumunod. Di natin kayang sundin. So again, wala po makaka-perfect. So lahat tayo ay guilty. Kapag sa exam, pag 75 yung score mo, 75 pataas sa school, di ba? Pasado na, di ba? Dito grabe, 99. 99 ka na nga eh. So, ang score mo, 0. Equivalent to 0. Sabi diyan, 1 point is guilty of breaking all of it. So, maliwanag po na wala pa rin tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos kahit nakagawa na po tayo ng 99 na kabutihan. So, righteous people lives a blameless life. So, wala dapat siyang kapintasan. Puro kagandahan lamang ang nakikita sa kanya. Kung siya ay nagsasalita siya ng katotohanan na mula sa kanyang puso. Hindi siya nagsisinungaling. Okay? Pawang katotohanan ang kanyang sinasabi mula nga po sa kanyang puso at siya may malinis na puso. Now, natatandaan po ba natin yung the rich young ruler? Okay. So, ang story po nito, siya po ay lumapit kay Jesus. Okay? Siya po ay isang mayamang tao at lumapit siya kay Jesus. Sabi niya, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" So nagtatanong siya kung paano po ba magkakaroon o makakamit ang kaligtasan. In answer, Jesus summarizes
the Ten Commandments. Ano po ang sagot ng lalaki? I have kept all this since my youth. So mula pa sa aking pagkabata, ito po ay akin nang sinusunod. Sabi niya. So ano pa ang dapat kong gawin? Now, tunghayan po natin na ang rich young ruler na ito, sa kabila ng kanyang pagsunod sa kautusan ng ating Diyos. At ito po ay mula pa nga po sa kanyang pagkabata. And yet ngayon sa harapan ni Jesus, siya po ay nagtatanong ng kung paano po ba makakamit ang kaligtasan. So isa lamang ang totoo, na kahit na sa kabila ng kanyang pagsunod sa kautusan, ay hindi niya na-perfect ito. At tila baga, hindi siya sigurado kung siya nga po ba ay ligtas. Hallelujah. So, and then how much more sa buhay po natin ngayon? Amen? Hallelujah. So, again, sabi po dyan na yet stumbling at just one point is guilty of breaking all of it. So, obeying the law means do your best. Do your best. Lahat ay patungkol po sa kakayanan ng isang tao. Nakadepende sa tao ang pagiging matuwid o makasalanan. Okay, again, ang sabi po dito, ayan, the Ten Commandments in Exodus chapter 20, verse 1 to 17. So kung mapapansin po natin dyan, ay so, thou shalt have no other gods before me. Okay? Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not take any name of the Lord in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet. So, pag pinag-aralan po natin yan, lahat po yan ay nakaturo sa atin. Thou shall. Thou means you. You. You shall not. You shall not. Okay? So, kaya nga kung tayo po ay nagkakamali, kung siya ay nagkakamali, walang ibang sising kundi siya. Dahil sa kanya po nakasalalay ang lahat. So again, ay wala pong nakatupad kahit isa sa kanyang kautusan. At sabi po ng Romans 3:23, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So siya lang ang nabuhay. Subalit, again, meron pong isang nabuhay na hindi po nagkasala. At yun nga po, walang iba kundi si Jesus, ang ating Panginoong Jesus. Siya lang po ang nabuhay na walang kasalanan at hindi nagkasala. Hallelujah. So, in 1 John 3:5, sabi po dyan ay, but you know that He appeared so that He might take away our sins. And in Him is no sin. First Peter 22, He committed no sin, and no deceit was found in His mouth. When they heard their insults at Him, He did not retaliate. When He suffered, He made no threats. So, nung na po siya ay nakabiti na po, ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Nakapako na po siya sa krus. Patawarin mo siya, sila, aking Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, hindi siya gumante. Hallelujah. Sabi nga po ni Judas, I've sinned by betraying an innocent man. Si Jesus po yun, sinasabihan niya. And Pilate said, for I found no fault in him. Again, tanging si Jesus lamang po ang nakagawa sa Ten Commandments. Siya lamang po ang naka-perfect. Hallelujah. 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. At ito po yung sinasabi ko kanina, the gift of righteousness. Okay? Hallelujah. When you receive Christ as your Lord and Savior, He took away all your unrighteousness.
once and for all, and gave you his gift of righteousness. And this kind of righteousness is something that you never obtain or achieve by your right doing. It can only receive by believing in Jesus. So ang gift of righteousness, ito po ay tinatanggap ng bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. So kinuha niya yung unrighteousness mo at ibinigay niya yung righteousness niya sa iyo. Kaya nga sa harapan ng Diyos, ikaw ay righteous, mga kapatid. So, ang sabi doon, sa lahat ng tumanggap at nanalig. Amen? Tayo po bang lahat ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesus? Amen? At nanalig? Hallelujah. So ikaw ay ibinibilang na matuwid, hindi dahil sa iyong nagawang mabuti, kundi dahil ikaw ay nanampalataya kay Jesus. Si Jesus ay binilang na makasalanan, hindi dahil siya ay nagkasala, kundi dahil kinuha niya ang iyong kasalanan at doon sa krus, kanya itong dinala. Hallelujah. Kinuha na po ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan, kapatid. Kinuha na ni Jesus ang lahat ng iyong kasalanan. At ibinigay niya sa inyo ang kanyang pagiging matuwid. Now, mga kapatid, ito po ang sabi ng Bible. At ito po ang dapat nating isabuhay. So, pwedeng, kung tayo titingin sa ating mga sarili, ang dami nating palpak na makikita. Kaya nga sabi ng Bible, look unto Jesus, the author and the perfecter of our life. Look unto Jesus. Amen? Pinatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. At doon tayo magsisimulang mabuhay. Doon sa isang buhay na ipinatawad na ang kasalanan. Amen? Hallelujah. Again, how does God assess you and sees you? It is based on the perfection of Jesus Christ. Si Jesus ay matuwid sa lahat ng kanyang gawa. So nakikita ka ng Diyos, tinitingnan ka ng Diyos, hindi dahil hindi sa iyong kamalian, kundi kung sino si Jesus. Kaya nga po, in Old Testament, so yung tupa ay dinadala doon po sa pari. Kapag siya ay nagkasala, ang isang tao, dadalhin po yung sin offering, yung tupa. At hindi po yung hindi po yung tao ang i-interviewin ng pare kung anong kasalanan yung nagawa niya ng priest. Kundi ang i-check niya po, bubusiin niya po yung tupa, kung ito po ay may kapansanan o wala. At kung ito po ay walang kapansanan, so ito po yung magiging offer ng taong ito para po sa kanyang kasalanan. Gayon din po tayo, mga kapatid. Hindi na po tinitingnan ng Diyos ang ating pagkukulang, ang ating pagkakasala, kundi ang tinitingnan ng Diyos ang perfection ni Jesus na nasa sa atin. Hallelujah. Amen. So, ganun po tayo tinitingnan ng Lord. Again, in 1 John 4:17, love has been perfected among us in this, that we may have boldness on the day of judgment, because as He is, so we are in this world. Sino po yung as He is? Si Jesus. As He is, so we are. Amen? Yun na po yung katauhan na natin ngayon. Dahil tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay at pinaupo bilang hari ng ating mga puso. Siya na po ang nagmamaniobra ng ating buhay. Amen? Hallelujah. So, kung ano daw po si Jesus, ayun daw po tayo. Amen? Ang sarap, di ba? Meron tayong tagapagligtas. Hindi na yung account mo ang tinitingnan ng Lord. Kung ang account natin ang tinitingnan ng Lord, ang dami sablay. So,
So again, lagi natin pong itong inaaral dito po sa church na ang tanong ay, pwede na ba tayong gumawa ng mali o ng kasalanan? No, hindi po. Hindi po. Gift of righteousness is not licensed to do evil. Amen. So si Jesus, so innocent po siya pagdating sa kasalanan. As He is, so we are. Inosente na po tayo ngayon sa kasalanan. Amen. So kung dati-rati sa old life natin, so normal po yung magkasala. Subalit nung tinanggap natin si Jesus, ay binago niya po tayo. As He is, so we are. Amen. Inosente na po tayo pagdating sa kasalanan. Hallelujah. Kaya nga po napagtatagumpayan na natin ang bawat tukso sa mundong ito. Again, nilinis na po tayo ng kanyang banal na dugo. Ikaw ngayon ay pinagiging matuwid na sa harapan ng Diyos. Hallelujah. The gift of righteousness, being in the right standing of God. Kaya nga, never mo na i-condemn ang iyong sarili kung ikaw ay nakagagawa ng kasalanan o nakagawa ng kasalanan. Hallelujah. Dahil pinatawad ka na ng Diyos. Yes, totoo po na dapat po tayong humingi ng tawad. But remember, na ang lahat ng ating kasalanan ay ipinatawad na ng Diyos. So tayo'y humihingi ng tawad sa Diyos sa ating nagawang pagkakamali dahil tayo'y ipinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Hindi naman pwedeng gumagawa ka ng mali tapos hindi ka nagsasorry sa Lord, hindi ka humingi ng tawad. But, again, hindi na po tayo nabubuhay doon sa kasalanan. Di kagaya nung dati. So normal nga ang pagkakasala. So okay lang sa atin. But ngayon hindi na. Sa tuwing tayo po ay nagkakasala, ay para bang ang hirap sa kalooban, di ba? Ang hirap dalhin. So, kaya hingi tayo ng tawad sa Lord. 1 John 1:9. So, kung tayo nagkakasala, ipapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. So again, are you hungry and thirsty for righteousness? All you need is Jesus. Amen? Si Jesus ang iyong kailangan. Siya ang nagpupuno ng lahat sa ating kakulangan. Si Jesus ay may imbitasyon sa iyo sa umaga pong ito. Kung ikaw ay pagod na, amen? Tired, amen? Sobrang pagod na. Pagod na ba tayo sa ministry? Pagod na tayo sa pagtatrabaho. Amen. Buwan-buwan na lang. Sabi ko sana, nagpapadala ng pera. Nanonood yung misis ko. So, God is good. Meron tayong trabaho. Shout out. Sorry. Shout out. Again. Nilinis na po tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. So, amen. Ayaw na natin ng kasalanan. Ang gusto natin ay mabuting gawa, sundin ang kalooban ng Diyos. Yan na po tayo ngayon. Amen. Amen. Hallelujah. So, may imbitasyon po ang ating Panginoong Hesus sa umaga pong ito. Again, kung ikaw ay pagod na, so sobra ka na ng alam mo yon? Parang ayaw mo na, gano'n, suko ka na. Again, sabi ni Jesus in Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Okay? "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Okay? So, kaya nga po, mga kapatid, kung ating pong pag-iisipan, yung pong rich young ruler na lumapit po sa ating Panginoong Hesus. So, maaaring siya po ay pagod na. Imagine po natin, mula pa po sa pagkabata niya, so pinapalo niya na yung commandments ng God. So, nakakapagod. Dahil ang pagsunod niya po sa kautusan ng Diyos,
ay isang mabigat na pasanin. Okay? So, may kaakibat na sumpa sa bawat pagkakamali nating nagagawa. Amen. Tingnan po natin. 2 Corinthians 3:6. He has made us competent as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. Hallelujah. Again, for the letter kills. Noong pong ibinigay yung pong 10 Commandments kay Moses, di ba po? Doon po sa Exodus, ilan po yung namatay? 3,000. Noong pong dumating yung banal na Espiritu, doon po sa Acts, ilan po yung binago ng Lord? 3,000 souls. Okay, hallelujah. So, the letter kills, but the Spirit gives life. Sabi po ng ating Panginoon, Jesus, when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." And He bowed His head and gave up His spirit. So, finished, tinapos na po ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng paghihirap ng tao upang makasunod sa kalooban o sa batas, sa kautusan ng Diyos. So, upang maging matuwid siya, sa pamamagitan po ng kanyang sakripisyo doon po sa krus. Kaya nga, hallelujah, again, may imbitasyon po sila ang ating Panginoon sa atin. So, hindi na natin kailangan pang maghirap. So, ang kailangan mo lamang ay lumapit ka kay Jesus at manampalataya ka. Ikaw ay ibibilang na matuwid sa harapan ng Diyos. In Colossians 2:10, "And you are complete in Him, who is the head of all principality and power." You are complete in Him. So, fulfilled, sa harap ng Diyos, walang kapintasan. You are complete in Him. Again, sabi ko nga sa inyo kanina, doon tayo mag-start. Incompleteness. Hallelujah. Na hindi yung lagi na lang pagkukulang mo ang iyong tinitingnan. And then, anong mangyayari? Magigilty ka. Lagi ka nagigilty. Nahihirapan ka. But, we are complete in Him. Hallelujah. So, meron pong dalawang magkapatid dito po sa Bible, si Martha at si Mary. So, ito po ay picture po ng isang taong nasa pagsunod sa kautusan at isang taong nanampalataya kay Jesus. Okay. So, si Martha po, na habang ang Panginoon po ay dumalaw sa kanilang tahanan, so ano po si Martha ginawa niya? Nag-prepare po siya ng pagkain, ng kakainin ng ating Panginoong Jesus. At dahil po doon, siya po ay pagod na pagod at hirap na sa kanyang ginagawa. Imagine, pagod na pagod at hirap na hirap sa kanyang ginagawa. At dahil nga po doon sa kanyang nararanasan, siya po ay nagreklamo na sa ating Panginoong Jesus. Ano po ang sabi niya? Pwede ba, Panginoon, na sabihin mo diyan kay Mary na tulungan naman ako? So, marami sa ating ganun. Sobrang paglilingkod, pagod na. So, nakatingin sa iba. Amen? Nakatingin sa iba. So, hindi na siya nakapokus kay Jesus. Siya ay nakapokus na po doon sa kanyang ginagawa, na siya ay pagod na. So, nagsisisi na ang kanyang kapatid. While Mary, nang dumating po ang ating Panginoong Jesus, ay andun po siya sa harapan ng ating Panginoong Jesus, nakaupo, nakasalampak doon sa harapan ng ating Panginoong Jesus. At siya po ay nakikinig sa inaaral ng ating Panginoong Jesus. Amen? Relax na relax. Amen? So, ito po yung picture na kung saan ay sa Panginoong Jesus, tayo po ay may kapayapaan.
But doon po sa isa na gumagawa, so sobrang hirap. Okay? So again, with Jesus Christ, you are complete. At wala ka na nga pong dapat na ipangamba. Okay, yun na po yung kanina. Again, John 6:35, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Okay? So ito po yung batayang talata natin kanina, na kung sino man po yung hungry and thirsty, okay, ay ipipilled ng Lord. And dito po, direkta sinasabi ni Jesus, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Hallelujah. And whoever believes in me will never be thirsty. Hallelujah. So, mabuti po ang Diyos at siya'y karapat-dapat pong pag-alayan ng ating mga buhay. Amen. Mula po sa iyong puso na nananampalataya ay bubukal ang tubig na nagbibigay ng buhay. Yun po ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Bubukal ang kapayapaan. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Ang lahat po ng mga mananampalataya ay mayroong kapayapaan sa kanyang mga puso. Amen po ba? Amen. At nakikita ko po sa inyong mga mukha ang kapayapaan na mula sa ating Panginoong Hesus. Kapayapaang hindi kayang apektuhan ng mundong ito, ng mundong magulo. Dahil ang kapayapaan na ito ay nagmumula sa ating mga puso at ito po'y bumubukal. Amen? Hallelujah. Amen? Parang ako lang yung nakinig eh. Okay. God is good po. At meron pong message dyan. Last na po, slide. Okay. So, God is good po ba? Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Hallelujah. God is good. God is good. Okay. Sa mga oras pong ito ay mangungusap ang Lord sa atin. Now, tutugon siya sa iyo. Saan ka man sa lugar na ito, tutugon siya sa iyo. Kakausapin ka niya. Okay? Sabi po dyan, and He died for all. Siya daw po ay namatay para sa ating lahat. That those who live should no longer live for themselves. Amen? But for Him who died for them and was raised again. Okay? So, ang Lord po ay nangungusap sa atin sa umaga pong ito. He died for you. Namatay siya para sa iyo. At dahil nga ngayon, ikaw ay nabuhay na, should no longer live for yourself, but for Him who died for you. Amen. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. You are now the righteousness of God. Again, handa mo bang ibigay ang lahat sa ating Panginoong Hesus? Na siyang nagkaloob sa iyo ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. So, mapalad po tayo kung dati-dati tayo kaaway ng Diyos. But ngayon, piniging matuwid na po tayo sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Now, you may talk to our Lord. Kung ano man ang nais mong sabihin sa Kanya sa umagang ito, just talk to Him and He is listening sa mga moment na ito. Kung meron kang pinagdaraanan, kung meron kang hinanakit, hallelujah. I believe He will answer you this morning. Kung nais mo minsan pa na i-offer ang buhay mo para sa Kanya, siya na namatay dahil sa iyo, then do it. Say it to God. Say it to the Lord. Hallelujah. 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 I believe that God is moving right now. Sa bawat isa sa atin, He is talking to you right now. Hallelujah. Mahal ka ni Lord. Hallelujah. Kailanman,
Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Alam natin na malapit na ang pagbabalik ng Diyos. At kabi-kabila ay nakikita na natin ang palatandaan. But don't worry, laksan mo ang iyong loob. Hallelujah. Kasama natin si Lord sa buhay na ito. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito ang iyong bayan, Panginoon, na sa umaga pong ito ay nakikipag-usap sa inyo. Hallelujah. Dalahin ko po, Panginoon, natugunin mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sila man po na nandun sa TV, Panginoon, sa harap ng television. Sila man po ay katagpuin mo rin po, Panginoon. Hallelujah. Ang church ng ANCF ay sa iyo, Panginoon. Ang bawat mananampalataya na narito ay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Namatay ka para sa amin upang kami ay makasama mo diyan sa langit na bayan ng pangwalang hanggan. Salamat, Lord. Salamat. Kung kami man po ay dumadaan sa mga paghihirap sa buhay na ito, dahil dito sa mundong ito ay mayroong katapusan ng lahat. But ang tunay na buhay namin, Lord, ay nasa sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sa iyo ang bawat kaluluwa naririto. Move, Lord. Hallelujah. Kilusin mo po ang bawat isa sa amin, O Lord. Magbigay ka ng kapayapaan sa mga taong nagugulimahanan. Magbigay ka ng kalakasan sa mga taong pinanghihinaan, Panginoon. Magbigay ka ng kagalingan sa mga taong may karamdaman, O Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, hallelujah, dinadakila namin ang inyong ngalan. Walang ibang itinataas, kundi ang tanging pangalan mo lamang, Panginoong Yesus. Oh, hallelujah. Purihin ka magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi namin, Amen and Amen. To God be the glory.